At ginagawa mo yan hindi dahil sa boss mo na tao. Ginagawa mo yan dahil sa boss mo, Diyos. Amen? Tuloy natin ang pagbasa. 24. Since you know that you will receive an inheritance. Pakisabi inheritance. Ang ibig sabihin ng inheritance, pamana. Ituloy natin. From the Lord as a reward. Pakisabi reward. It is the Lord Christ you are serving. Mga minamahal. Listen very carefully. Ito, subok na to eh. Ito lang yan eh. Tingnan ninyo. Hindi nyo ba napapansin? Kay marami ang umatin, kay hindi. Kay konti ang umatin, kay wala. Kay malaki ang offering, kay marami. Hindi nyo ba nakikita na lagi kong binibigay the best ko para sa Diyos? Hindi nyo ba napapansin? At hindi nyo ba napapansin na kahit minsan hindi nyo ako naintindihan, minsan inaaway nila ako, hindi kayo? Pero hindi nyo ba napapansin, nagpapatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos and giving my best to the Lord? At napatunayan ko as I am giving my best to the Lord. Kasi kayo ang mga bossing ko eh. You are my human masters. Kayo ang pinaglilingkuran ko. At nakita ko mismo sa sarili ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos at hindi pinabayaan ng Diyos ang pamilya ko. Amen? Nagugulat na lang ako. This is very, very true. May mga pangangailangan ako. May mga abot na lang nakasobre. Misa naman galing sa offering. Misa naman mula sa mga kapatid, inaabot sa akin na pakibigay naman kay pastor. You see? Napakabuti ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang nais ng Diyos. Nagpunta ka ng ibang bansa, alam mo na, lalo na sa ibang bansa, ang mga boss mo ron hindi naman Pilipino. Ang pagpunta mo sa ibang bansa, tsamba, na maaaring ang maging boss mo ron ay terror o kaya naman mabait. Nasa ibang bansa ka. Hindi nga makabalik agad ng Pilipinas niya. Hindi pwedeng magmalaki ka. File ng resignation, punta ng embassy, ng immigration, kontakin ang agency. No, hindi ganyan. Bakit hindi mo muna subukan na ipakita ang magandang ugali? Bakit hindi mo muna subukan pagamat hindi sila okay? Huwag ka lang tere-rape, huwag ka lang binubugbog, layasan mo na. Pero kung hindi ka naman binubugbog at hindi ka naman nire-rape, pinidili-dili lang ng konti ang sahod mo, pinabawasan yung sahod mo, hindi gumanap sa pinirmahan mong kontrata, huwag ka munang magrebelde. Subukan mo munang ipakita ang magandang ugali, magandang pagkatao. Amen? May tao pa ba? Pag hindi nahibong puso niyan. Ngayon, ginawa ko yan ng mahabang panahon, hindi pa rin siya nagbago. Saka ka na mo mag-isip na bumalik ng Pilipinas? Saka ka na mag-isip na lumipat ng ibang employer mo? Hindi. Masyadong ang maraming born again kasi masyadong maramdamin, masyadong sensitive. At alam niyo kung bakit napapansin ninyo maging sa gawain ng Panginoon, yung iba napapalitan, hindi na nakakatayo, kasalanan nila. Konting kibot. Tagpo ako. Ayoko na. Walang mangyayari sa mga tampokay ko. Tingin sa akin. Sabihin mo, kailangan dito matibay ang mga dibdib. Mahirap yung mga mararamdamin, mga tampokeko, super sensitive. Tama ba rito? Ang kinakailangan natin ito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. May reward lagi ang Panginoon sa atin. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, mga anak, hindi lahat ng guro ninyo ay kaibig-ibig. Meron kayong mga guro, hindi kaibig-ibig, pero mahalin nyo pa rin sila. At sundin nyo pa rin sila. Amen?
Kasi guro nyo pa rin sila. Alam mo, merong isang estudyante. Yung guro iyon na dumating sa eskwelahan nila bago, hindi niya type. Ha? Hindi niya type. Siguro yun ang dahilan. Kaya ng first grading, mababa ang grade niya sa guro iyon. Dahil hindi niya type. Pero dumating ang second grading, dumating yung kanilang UN program. Yung advisor nila, isa kanila tumulong. Yes. Itumulong, iniwanan sila. Nagpapa-baby-baby. Pero alam mo yung guro na ayaw nila, na sinasabi nila terror, mahigpit, etc., etc. Hindi nila ito advisor. Ito ang tumulong sa kanila ng UN program. Nagpagabi para mapaganda ang room, ang presentasyon. Alas 5 na madaling araw, dumating na ang professor na ito, ang instructor na ito, bagamat may disability, hindi nakakalakad ng normal. Alam mo, pagkatapos ng UN program, first prize sila, champion sila. Walang advisor, pero itong teacher na ito, ng math ang tumulong sa kanila. You see? Dahil ngayon, mahal na mahal nila ang teacher nilang ito ngayon. You see? Minsan, turo ka sa harapan, turo ka sa harapan. Sige, turo ka. Turo ka sa harap, turo, huwag mo alisin, turo. Hindi nakakaintindihan marami. Turo sa harapan, turo, huwag alisin, turo. Minsan na inaakala mong terror, yan ang nagmamahal sa'yo. Sabihin mo. Malampakan natin si Lord. O, nagising sila. Yung kanilang math professor pala ang makakatulong sa kanila ng panangin. Hello? Tuloy natin ang pagbasa. Sa aklat ng balikan natin yung text natin, Ephesians 6:5, yung verse 9. Ephesians 6:9, basahin natin. Ephesians 6:9. And masters, ito na. And masters, treat your slaves in the same way. Do not treat them since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Okay, ngayon, tingin sa akin. Sino ngayon yung mga nagkatrabaho na merong mga tao sa ilalim ninyo? Estudyante ninyo, tauhan ninyo, o sino? Taas ang kamay. O, wala na nagtataas. Sino rito yung mga alam mong meron kang tao sa ilalim mo? Taas ang kamay. May I see your hand? Come on, live it up. Don't be shy. Don't be shy. O, di ba? Guro ka, may mga estudyante ka. Head ka. Bisor ka. Manager ka. O, may-ari ka ng kumpanya. O, may-ari ka ng tindahan o ng karinderya. Di ba? May tao ka sa ilalim mo. Tama? Ito naman ang sabi sa iyo ng Diyos. Tratuhin mo sila ng mainam. Tratuhin mo sila ng mainam. Sapagkat master ka nila, pero meron ka pa rin master ka nandoon sa dati. Tratuhin mo sila ng mainam. Walang pagkurtismo sa Diyos. Basahin natin ang 1 Timothy 6:2. 1 Timothy 6:2. Tingnan natin. Natututo ba tayo? Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Ayan, no? Pakinggan. Isa-isahin natin. Okay. Lalo na, born again ka. Yung tauhan mo, born again din. Huwag mo siyang i-treat na tauhan mo. I-treat mo siya na kapatid mo sa Panginoon. Amen? Hindi nangangahulugang ikaw ay boss nila at born again ka. Born again din sila, nasa ilalim sila. Hindi ganun. I-treat mo siya as your brother and sister in Christ. Amen? Nakunawaan ninyo ako?
siya bilang kapatid mo, co-believers in Christ. Those who have believing masters. Oh, tayo yun. Should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. Ito, balik ka rin natin yung totoong kahulugan. Kanina, binaligtad ko, hindi na totoong kahulugan. Ito pa ang totoong kahulugan. Ito. Sino rito yung may boss na born again ang boss mo? Taas ang kamay. Wala, hindi na umaattend. At ayaw umattend, nagpapasundo. Pag walang sundo, hindi aattend. Ito yan. Ikaw, born again ka, tama? Meron kang boss na born again, tama? Hindi nangangahulugan na yung boss mo born again, paisi-isi ka na lang. Ay, tatalaman, born again naman yan eh. Hoy, sis! Hindi. Dapat, lalo mo siyang paglingkuran. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Yes. Dapat lalo mo siyang paglingkuran. Kasi born again kayo parehas. Huwag mo siyang samantalahin. Huwag mong pagsamantalahan ng kanyang kabaitan. Listen very carefully. Ang position mo kay Kristo ay hindi nag-iiba. Parehas pa rin yan, anak ka pa rin ng Diyos. Pare-parehas tayong anak ng Diyos. Tama? Mas mataas ba ako sa tingin ng Diyos kaysa sa inyo? No. Pare-parehas lang tayo. Pero sa posisyon, hindi tayo pantay-pantay. Tama? Sa paningin ng Diyos, sino ang mas mataas? Si Sister Nemia o si Brother Gerald? Parehas lang. Pero sa posisyon, sino ang mas mataas? Si Sister Nemia, siyempre. Hindi niya pwede sabihin kay Sister Nemia, Oy sis! Oy sis! Okay ba sis? Hindi niya pwedeng sabihin yun. Oh. Bagamat sila yung mag-sister talaga in Christ. Tama ba o mali? Hindi pwede sabihin ni Crisel kay Sister Christine Digi, Hoy sis, okay ba sis? Give me 5 sis. Hindi. Naunawaan ninyo ako? Ituloy natin ang pagbasa sa aklat ng yung kanina, ano ba yun? Colossians ba yun? Ano nga ba yun? May 6 to ba? May 4 to ba? Parehas maganda? Parehas maganda ba? Mas basahin natin kung parehas maganda. Hindi yung 4 to, 6 to pala. 6 to. 6 to. Hindi, yung 6 to ba yun? 6 to yata yung tama eh. 6 to. Oh, 6. Kilala niyo si 6, yung 6 to, sabi 6 to, height yun, 6 to. O kung wala, ano meron dyan? Anong meron dyan? So, anong meron dyan? Sige nga. Wala. Mahirap talaga yung mga urong-sulong sa paglilingkod eh. Dapat talaga, pag naglilingkod ka, tuloy-tuloy, pag kayo nagkakaroon ng buha mga kapatid, mag-iina, magpipinsan, dapat di mo dinadama yung church eh, di ba? Iba kasi yun eh, malaki pagkakaiba nun. Tuloy natin ang pagbasa sa aklat ng Ephesians 5:21. Parang ganito yun eh. O, kunyari. Nagkatampuhan kami mag-ama ni Joshua, di ba? Di ba? Nagkatampuhan kami mag-ama ni Joshua. Hindi ba niya sabihin ni Joshua, hindi na ako atin! Kasi, pinagalitan mo ako. Huwag mong idamay ang Diyos. Amen? Huwag mong idamay ang church. Magkaiba yan eh. Umatin ka pa rin. Di ba? Magkaiba yan eh. Magkaiba yan. Malaki pagkakaiba niyan. Di ba? O kunyari, dalawa kayo, magka-sister kayo, magkasama kayo sa negosyo, nagkaroon kayo ng problema. Hindi na ako atin kasi ka-sister kita. Ayoko kasi makikita ang mukha mo. Mali yun. Mali yun. Huwag mo idama niyang church, idama niyang Panginoon, di ba? Bakit hindi umaatin? Makikita ko lang dun. Yung kinaiinisan ko. Ayoko naman patin doon. Mali yun. Huwag mo idama yung church. Huwag mo idama yung Panginoon. Sa bawat tayo, may mga relasyon tayo eh. Pero huwag natin dinadama yung Panginoon. Amen po ba? Tama po ba o mali? Natin idama para hindi na-opektahan ng gawain ng Lord. Submit to one another out of reverence for Christ. Pakisabi to one another. To one another. Magpasakop kayo sa bawat isa.
Ibig sabihin, ikaw na nasa ilalim, galangin mo yung bossing mo. Ikaw na naman na bossing, yung nasa ilalim, intindihin mo, asikasuhin mo, mahalin mo, tingnan mo yung kalalagayan nila. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Ituloy natin ang pagbasa. 1 Peter 3:8-9. 1 Peter 3:8-9. Tingnan natin. Dito na tayo magwawakas, dalawang versikulo na lang. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. I like this verse. Ito, napakaganda ho nito. Sino yung mga may Bible? Pakiguhitan nyo yan at sauluhin nyo yan. Yung verse 9, lalong-lalo na. Itong sabi. Tingnan ninyo, ha? Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Nasa ilalim mo, gumawa sa'yo ng masama. Huwag mong gantihan ng masama. Alam mo, pag si Brother Eric hindi nakakasunod sa akin yan, lalo kung binibigay yung mga gel ko sa kanya. Ito na yung mga gel ko sa'yo na lahat yan. Hindi ka nakakasunod. Ito yung mga vitamins na minom ka. Burnsie, Iblex, Centrum, Stress Tabs. Hindi ka pa rin tumaba, kaya tabs, inamit mo. Pag hindi ka pa rin tumaba dyan, ito, Combantrib. Okay, ano ginagawa? Pag hindi nakakasunod, kagaya nakaraan, Brian, hindi na naman nakasunod. May napansin ko, nakatayo yung mga buhok, walang gel. Nilabas ko lahat ng mga gel ko, hindi ka makasunod ha. Yan lahat ng mga gel, sa'yo na lahat yan. Kaya habang nagugas ang plato ng Friday yan, I love you, Lord. E nabigyan ng gel. Ganun gamit mo. Pag hindi nakakasunod, dapat sabi ng Bible, do not repay evil with evil or insult with insult. Amen po ba? On the contrary, repay evil with blessing. Ang hirap niyan. Nagkamali na, pambihira, binigyan mo pa ng blessing. Amen? Tama pa rito. Sipin mo. Amen. Sabi nila sinampak ka, sipain mo, gantihan mo. Hindi, pag sinampak ka, sabi ng Bible sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan para pantay yung maga. Tama mo ba rito? Do not repay evil with evil or insult with insult. Pero totoo. Ang dami ko na binigay na vitamin kay Eric, di ba rin tumatapang kung pantay na bigay ko rin sa totoo na. Ang lalakasan ng vitamin na pinainom ko, important ko, hindi pa rin nababa. Grabe. Siguro hindi hiyang. Siguro sa compantry, hiyang yan. Oh. Yeah. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called so that you may inherit blessing. Tingnan nyo ha? Ginawa ka na hindi maganda. Binigay mo pagpapala. Ano aanihin mo? Pagpapala din. Yun. Kung ano pala ang tinatanim mo, ang inaani mo ay base sa tinanim mo. Huwag kang magtanim ng mais kapag ikaw ay bungi. Dahil ang aanihin mo, mais din na bungi. Hindi, kasabihan lang yun. Kung ano pala ang tinanim mo, aanihin mo. Wow! Masarap. Nakikinig po ba tayo? For what you sow, you shall reap. Kaya kahit masama ang boss mo, at mabuti ka pa rin sa kanya, meron kang reward sa Panginoon. Lalo na kung born again ng boss mo, lalo kang nagpapakabuti. Yung nasa ilalim mo, yung under authority mo, pinagbubuti mo ang pag-handle sa kanya, magpapalain ka ng Diyos. Lalo na kung kapwa mo born again, lalo ang pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid gusto niya bang lumipat doon sa kabilang bahay, sa apartment doon? Opo, sabi nila.
Sige, lilipat kayo ron. Bago kayo lilipat, papapinturahan natin. You see? May tao pa ho ba rito? Yan sabi ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, paalis na ako, next year, punta ako sa Singapore, sama ba kayo? Upo. O sige, mag-train kayo na mag-train, magparami kayo riyan. Magpagitan kayo ng pagsusunglit para iba maiwan man sa mantala, iba sumama sa akin sa ibang bansa. Kayo magpaabi sa akin, kayo magpasok sa akin, paalis ako papunta sa Singapore next year. Ganoon. Kita ko mahumar rito. Kaya masaya sila. Habang nagpa-plan dyan, natatlo ang piston, masaya sila. Habang naglalabas sila na ang puti, ginawa nilang pula, at ang pula, ginawa nilang dilaw, masaya sila. Kasi alam nila, pupunta kami ng Singapore. By next year, lilipat kami, pupunta ng Singapore, kasama ko sila. Balance! Oh. Kaya tingnan nyo sila, maluwa-luwa sila. O ako rin naman, masaya rin naman ako pinakikinggan sila. Kahit minsan yung mga tempo-tono nila, lumilipat eh. Yung key nagiging D. Yung key of D nagiging E. Okay naman, pinakikinggan ko rin. Ang galing, sabi ko sa kanila. Bravo! Magaling talaga ninyo magpaawit. Sabi ko sa kanila. Amen po. Ituloy natin. Yung verse, anong verse na? Verse Matthew 5:16. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others. Yan, ang ganda. Guhitan niyo yan. Let your light shine before others. Ipakita mo ang liwanag mo sa iba. That they may see your good deeds, upang makita nila ang mabubuti mong gawa at nawalatingin ang amang sumasalangit. Hallelujah. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, nung nagpunta kami ng Hong Kong, papasok kami doon sa may mansion na sa tinutuluyan namin. Lagi nilang hinahanap ng gwardiya. Where's your passport? Sabi ko, ano ka ba? Hindi ko naman nakikilala yung mga mukhang ito. Ikaw naman palaging gwardiya na tuwing lalabas kami, nakikita mo kami, papasok kami, nakikita mo kami. Puro ka passport, puro ka passport. Sabi ko sa wala tayong magawa, patakaran yun eh. Pagpapasok ka ng mansion daw sa tinutuluyan namin eh. Ay nahanap yung passport mo, wala yung passport, wala yung passport. Wala kang magawa, patas yun, patakaran yun eh. One time, nandun kami sa Nathan yata, ang pangalan no? Namimili, paalis na kami. Hindi ako sumama sa kanila, nagsolo ako. Nawala ako, naligaw ako ngayon. Nawala ako ngayon. May babautin nila, marunong akong bumasa. Sabi ko, where is the mosque? Where is the mosque? Kasi yung tirahan namin, katapat ng mosque. There. Sabi gano'n. There. Gano'n pala yung spelling ko. Ang pronunciation, there. Hindi pala there. Hindi pala yun. There. Kita mo ba? So ngayon, pagdating ko ng uli ng papapasok na naman ng Burlington, ng Mansion House, Burlington yung pangalan nun eh. Sabihin na naman ng guardia, where is your passport? Again? Where is my passport? Are you not familiar with this handsome face? Wala naman talaga akong passport. Kasi nga, naiwan ako eh. Nadadala niya passport naging passport eh. Sweetheart, yung passport natin, baka expert na yan. Nililipat tayo na Singapore. Next year ha? Sama ka ba? Joshua, sama ka ba? Yasred, Yayahay, sama ba kayo? Jenna, sama ka? Sama siya. Basta ako na sasama, iiwan sa JC. Pag